Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong Honda HR-V RS eHEV. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock-absorbing at flat-free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. Nagtataasan na talaga kasi yung gasolina ngayon, no? So, ngayon mo talaga mas marirealize na kailangan na talaga natin ng hybrid or electric vehicles. Saktong-sakto naman, no, ang Honda, meron na yan. Yun nga yung tinatawag nilang eHEV. Yan yung hybrid electric vehicle technology nila. Kung saan mas makakatipid ka sa gasolina at mas bibilis din ang sasakyan. At ang gamit nga natin ngayon itong HR-V na eHEV. So, kamusta ba to? Unang-una, no, sa labas, sa styling niya, yung silhouette, parehas pa rin naman siya ng HR-V. Kasi HR-V pa rin naman to. Pero syempre, may mga nagbago, no? Yung emblem, unang-una, pag nakita mo yan, may kulay blue na siya na parang ilaw sa gilid. So, yun na yung sign na hybrid tong sasakyan na to. Plus, syempre, green yung plate, kaya walang coding to. Sa ibabaw, meron siyang cameras, sensors para sa ADAS system. Yung grills, bago na rin yung itsura. Meron ding RS na emblem doon. At yung paborito kong maliit lang na design element, no, yung parang heartbeat na pulse na red na line sa bumper. So, nandun pa rin siya. Sa sides naman, maganda yung mga door handles. Kasi sa unahan, yung regular na door handle. So, pag tinignan mo siya, akala mo 2-door. Pero hindi, 4-door to. Yung door handle ng pang second row, nandun lang siya sa C-pillar. So, hindi masyadong halata. Actually, okay siya eh. Bago, fresh yung itsura niya. Meron din tong mga black body moldings, no? Pero hindi to matte. So, shiny siya. Kaya mas social yung dating niya. Bago rin yung two-tone na rims. Napakaganda ng design niya. Magandang feature din dito, yung pintuan kasi niya, no, sagad hanggang ilalim. So, pag binuksan mo yung pinto, covered yung ilalim na part. Kung kunwari, maputik yung sasakyan, kahit sumayad yung damit mo dun sa loob, sa gilid, hindi marurumihan yung legs mo or yung pants mo kasi nga covered ng pintuan hanggang ilalim.
Sa likod na part naman, gustong-gusto ko yung ilaw niya, no? Parang LEDs kasi lahat eh. So yun nga pala, no? Pati yung ilaw niya sa unahan, LED, pati yung DRLs niya, tapos projector din siya. Naka-shark's fin antenna rin to sa likod, merong reverse camera, at saka yung tailgate nito, no? Automatic siyang bumubukas. Pwedeng pindutin mo or pwedeng yung sipain mo lang siya dun sa space sa ilalim. Tapos pag lumayo ka pa, pwede na rin siyang kusang magsasara. Sa interior naman, so malapit din naman siya doon sa dating HRV, no? Yung mga dials niya, yung temperature, yung fan speed, dual climate control, ganun pa rin siya. May mga leather na parts, may mga red accents, leather din yung manibela, merong paddle shifters. Yung instrument cluster naman, no, sa right side may speedometer, sa left side napapalitan mo yung information, no? So sa left side naman ng manibela, meron siyang controls para sa infotainment system tsaka instrument cluster. Sa right side naman controls para sa adaptive cruise control. So yun nga, meron tong adaptive cruise control, tsaka meron din to kasing Honda sensing, so napakaraming features din nun. Yung aircon vents din ito, no, meron siya nung patayan, sa gilid, sa pinakagilid, meron siya nung patayan, meron yung diffused na hangin, tsaka meron yung direct na hangin dun sa vent niya kung saan mo itututok. So maganda yun, kung ayaw mong parating nakatutok sa yung aircon, i-diffused mo na lang. Sa ilalim ng mga controls ng aircon, no, merong dalawang open compartment. Yung ibabaw na open compartment, meron siyang dalawang USB na nakalagay, no? Isang Type A at saka isang Type C. Tapos yung ilalim naman, nandun yung wireless charging. Ang shifter, wala, regular lang naman, no? Pag umurong ka ulit sa likod, nandyan naman yung drive modes, yung electronic na parking brake, tsaka hill descent control. Meron ding dalawang cup holders, may center armrest, tsaka yun nga lang, katamtaman lang yung laki ng space sa loob. Yung mga upuan, napaka-komportable, leather seats din to. May perforated yung bandang gitna, tapos may nakasulat na RS. Syempre, special to, RS to eh. Top of the line model to. Sa likod naman, meron ding aircon vents doon, merong dalawang USB ports doon sa baba, tsaka may open compartment din, may ISOFIX tethers, maluwag. So, lahat naman ang hahanapin mo actually meron dito. Yung infotainment system din, naka-Android Auto na rin yan, Apple CarPlay, Bluetooth, auxiliary. Kompleto, wala ka namang hahanapin dito, no? Actually, yung space nitong sasakyan na to, 5'8 ako, medyo malapad ako, pero maluwag ako dito sa loob. Yun yung isang advantage kasi ng HRV, no? Maluwag siya, pero hindi siya kalakihan. So, kagaya nga ngayon, medyo masikip yung kalsada na dinadaanan natin. Pero, alam mo yun, hindi ako kinakabahan kasi hindi naman kalakihan yung sasakyan, eh. So, yun yung masasabi ko dito, no? Tamang-tama siya sa city. Actually, dati kasi, di ba, meron ding RS na model, pero RS Turbo. So, yun yung malaking difference niya kasi ngayon, no? Yung dati, gusto ko yun kasi, yun nga, yung sa size niya, yung height niya, yung tulin, nandun pa rin kasi may turbo siya. Tapos kung gusto mong magtipid kasi dati, pwede rin. Kaso, yun nga lang, easy ka lang sa throttle dapat. Pero ngayon kasi, no, kahit pa humarurot ka, matipid na siya dahil nga doon sa EHEV. Testing muna nating i-drive yung sasakyan. Ang steering nito napakaganda. Kahit medyo matulin ka, tapos nag-corner ka ng medyo matulin, kontroladong-kontrolado mo. Pero pag nasa mga subdivision ka naman, malambot lang siya, hindi ka mapapagod. Yung throttle response, hindi ka maninibago. Kasi kung ano yung, parang alam yun, yung kakasakay mo pa lang, yung parang karugtong na siya kaagad ng katawan mo. So, hindi ka maninibago. May hatak siya, konting tapak mo lang. Pag diniinan mo, yun, tutulin din agad. Yung preno, pag konting tapak mo, konti lang din yung braking, pero pag diniinan mo, talaga namang lalakas talaga yung preno. Parang instinct mo na lang ba? Yung pagpasok mo, tama yung tuning. Yun. Yun naman yung gusto ko sa Honda, eh, no? Yung pag-drive kasi niya, parang karugtong na talaga ng katawan ko. Pag-usapan na natin ngayon yung EHEV nito, no? So, self-charging na siya. Hindi na to kailangang i-charge sa bahay kasi 'di ba merong mga hybrid na gayon, kailangan mong i-charge sa bahay. So ito, no need naman. Magpapagas ka na lang tapos yun, kusa na siyang magcha-charge. Merong modes tong sasakyan na to, no? So yung Eco, Normal at saka yung Sport na mode. So yun lang yung pamimilian mo. Pero sa totoo lang, meron ding mga modes kasi ito ng hybrid pero hindi mo na siya kailangang isipin. Yung sasakyan na yung mag-iisip kung ano yung mas babagay sa pagmamaneho mo ngayon. So unang-una, meron tong EV mode. Pagka kunwari, may charge yung battery mo, tapos umaandar ka ngayon, kagaya nito, low speed, no, nasa 30 km/h ako, nakalagay dito sa baba ng dashboard, may nakalagay EV. So, hindi umaandar yung makina natin yan. Naka-EV mode tayo, kaya umaandar tayo na hindi gumagamit ng gasolina. Yan yung isang dahilan kung bakit mas matipid yung mga hybrid, kasi kaya niyang umandar na hindi umaandar yung makina pag na-charge mo na siya. Eh, kusa naman tong nagcha-charge habang umaandar ka. So, kagaya ngayon, biglang nag-on na yung engine pero hindi ko naririnig, hindi ko nararamdaman na nag-on siya
Pero nawala lang kasi yung EV mode dun sa tabi kasi medyo bumilis na tayo. So ngayon, umaandar yung makina natin, nagcha-charge na rin yung baterya. So kung kailangan mo ng more power, kaya rin itong tumakbo ng hybrid mode. So magpapatakbo yung electric at saka yung makina ng sabay, ng sasakyan. So meron din tong engine mode na engine lang yung gumagana, nagpapaandar ng sasakyan. Last but not the least, meron din to nung regenerative braking. So yun nga, yung pag nagsuslow down ka na tapos hindi ka nakatapak sa gasolina or pag tumapak ka na sa brakes mo, automatic nang nagcha-charge din yung baterya para magkaroon ng charge, magamit mo ulit yung EV mode. Kagaya ngayon, no? Naka-EV mode ulit ako. So, yun yung maganda rin sa Honda, no? Kasi hindi mo na nararamdaman yung transition. Yung makina kasi ng Honda, kahit hindi siya hybrid, pinong-pino kasi talaga yung makina ng Honda. Unless binirit mo, kasi dun, kasi syempre pag binirit mo, talagang maririnig mo talaga yung pero yun din naman yung maganda rin sa Honda, no? Pagka humahataw ka, may tunog. So, ang difference lang, no? Ito kasi yung, kung bibili ka ng hybrid, ito kasi yung pinaka magde-decide sa'yo, Kung meron kang mapagcha-charge dyan, well and good. So, pwede kang mag-charge. So, plug-in hybrid. Pero, ang dami kasi ngayon na, walang charger sa bahay or naka-condo, wala silang pagcha-charge dyan. So, ganito yung mas magandang sasakyan sa inyo kasi hindi mo na kailangang i-charge. So, pag nagda-drive ka nito, parang nagda-drive ka rin ng Honda na kotse. Yun nga lang, mas tahimik minsan kasi nakapatay yung makina. At saka mas nakatitipid ka kasi patay nga yung makina. So basically yun siya. Meron tong adaptive cruise control. So yung adaptive cruise control nga, pag nagda-drive ka, pwedeng hindi ka na magagas, hindi magpopreno kasi susundan na lang niya yung speed na nasa unahan ng sasakyan mo. Kunwari, 100 mo sinet. Kung 60 lang yung andar ng nasa unahan mo, susundan lang niya yung 60. So maganda to pagka mga long distance, hindi ka mapapagod. So yung ibang feature din dito, yung paddle shifters kasi nito, more on engine braking, hindi actually gear. So kung mas malakas yung engine braking na gusto mo, regenerative braking, sorry. Parang ganun kasi yung feel Yung feel niya parang engine braking pero regenerative braking yung ginagawa niya. So mas malakas, so pindutin mo lang yung nasa left na paddle shifter. Pagka gusto mo mas mahina, so pindutin mo lang ng pindutin yung nasa right na paddle shifter. So yun, hindi siya gear. So regenerative braking siya. Kanina nag-drive kami pa Manila, so nag-expressway kami. So napansin ko dito, hindi ka nakakapusin sa power, napakadaling overtake. Eco mode, okay lang, pero mas maganda yung normal mode niya. Ngayon, naka-normal mode ako. Tapos, ibibirit ko lang ng konti. Birit ko lang siya ng konti. Okay, tapak. So, pag binirit mo siya, matulin talaga, May additional lakas kasi din yung hybrid system. Tsaka, malakas yung hatak niya. Pero yun nga lang, narinig nyo. So, naririnig nyo rin yung makina. Ito. Naririnig mo yung makina habang umaandar ka. So, yan yung mga hindi mo maririnig sa plug-in hybrid. So, good or bad, kasi nakakamiss din good, kasi nakakamiss din yung tunog ng makina pag humaharurot ka, At saka may nagre-remind din sa'yo na, slow down para mas makatipid ka. Kasi yun yan pagka plug-in hybrid kasi hindi mo na naririnig lahat Wala na, tahimik na lang lahat. So, malakas yung hatak, tas sport mode pa natin. Actually, yung normal and sport mode, para sa akin parang mas umingay yung sport mode. May konting dagdag, pero para sa akin better na lang yung normal kasi matulin naman as is So ano yung good and bad dito? Syempre bad, hybrid. It's either good or bad sa'yo, depende na sa'yo. So hybrid lang to, hindi to plug-in hybrid. So hindi mo siya ma-charge. Kaya, kumbaga, parati ka pa rin gagamit ng gas kasi yun lang yung way para ma-charge yung battery. Pero, at the same time, good pa rin kasi at least hindi ka na nga mahahassle tsaka makakatipid ka pa rin naman talaga sa gasolina. Yung good, yung aircon nito, napakalamig, yung sound system, maganda rin, tsaka yun nga, kompleto kasi may Android Auto, Apple CarPlay. Pag Honda kasi talaga napaka-versatile ng space, yung meron sila nung tall mode, yung second row, pwede mong itupi para makalagay ka ng mataas. Meron sila nung long mode, pwede mong itupi itong passenger side, tapos tupi mo rin yung likod para kahit mahaba, pwede mo maisampa. Tapos utility mode, pagka marami kang gamit na ilagay, tupi mo lang lahat. Tapos yun, marami ka nang malalagyan. Yun yung mga good dito sa Honda. Tsaka yun nga, meron na rin tong Honda Connect. Pwede mo nang ma-access sa app
yung sasakyan mo, no, for security at saka marami pang iba. Tapos good din na napakarami rin itong advanced driver aids dahil nga doon sa Honda Sensing. So yun, ang bad naman. So yung good, yun din yung bad. Kasi kung gusto mo ng sagad tipid na wala ka talagang gagamitin na gasolina, mag-plug-in hybrid ka. Actually, hindi naman masyadong bad. Pero pag Honda kasi, medyo may konting Honda premium talaga. Pero ang kinaganda naman yun, no, ramdam mo rin naman kasi sa kotse, no, yung solid yung build, yung walang mga lumalangit-ngit, yung alam mo bang Honda yan matibay yan, tatagal yan. So kung ako, no, kung naghahanap ka ng hybrid na kotse, tapos gusto mo Japanese, syempre Honda to. At gusto mo makatipid, so kaso mo, wala kang charger, wala kang charging kasi nakakondo ka, tapos gusto mo makatipid sa gasolina, gusto mo ng may power, gusto mo ng social, gusto mo na merong ride height, kasya yung buong pamilya mo, maluwag yung space para sa cargo. Very good choice din tong HRV. So kung ako sa inyo, test drive nyo na lang din sa pinakamalapit na Honda sa inyo para masubukan nyo rin. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.